Welcome to Love Lines. Good morning Philippines and hello world. Araw ng linggo kaya karasing ba tayo? Medyo maaraw pero nawawala-wala yung araw. But all in all maganda. It's a sunny morning. Ang reading for today is about, first reading pala yung tag-ulan ng mana. And then yung gospel is about those people that follow Jesus, na He is the bread of life, yun ang sabi niya. Okay, so ang tao hindi nabubuhay sa tinapay lamang for the physical, but yun nga, the life of the spirit, yun ang dapat natin pangalagaan, kasi yung human ano tawag nito? Yung carnal body, ano nga ba yun? Yung katawan natin nabubulok, pero yung espiritu hindi. Yan. May pagkain para sa katawan, may pagkain para sa espiritu. And Jesus is the bread of life. So, tarasin ba tayo? Nauna na sa akin sa Love Lines Studio. Okay. Nauna na, nakasuklo. Alright na, kalaban. Cute naman ang anak ko. Anyway, we are in a democratic country. And we Catholics, we are a universal church. Kaya, whatever you want, as long as it's not against the law of God, especially when you show how you how you express, it is how you express your faith. Yun na si sister. I can see her. Sister Harmy, shout out. Ayun, ilalabas na ni brother harang. Christ graciously hear us. Have mercy on us. Parang lalo yung sumusubaybay sa teleserye. Habang tayo nanonood ng pangangkiano. Tuwing magsisimula yung panibagong episode, sa una ay mayroong mga flashbacks. Pinapakita yung mga naunang nangyari bago yung pinaka-main episode. So, ganun din yung ibang video natin. Sunod-sunod na rin ito simula nung ika-5, 6, 7, at ngayon ika-8 na rin ito. Makatulong na balikan naman natin yung mga kaganapan noong nasaan. Kanyang maagad ng nalagawa sa iba't ibang dako para sila ay mangarap. Kaya ng mga tao na magkalingkod sa Diyos at mangarap din sila tungkol sa kalihan ng Diyos. So, may papalagay natin na naglibog sila, nag-aaral sila, ilang video o ilang buwan. At sumunod, nagpalit sila sa Panginoon. Pagod na pagod, gutom na gutom. Kaya
tayo sa isang lugar kung saan kayo makakatali at makapagpapay. Pero yung mga tao, nasusunod sa kanya. Kaya, nung makita nila, si Jesus sa pamahalagan na nakasabay sa mga tungkol sa lugar na inuunan, palakad na sumunod sila at mas naman pa sila dumating kayo sa kina Jesus. At pag-minsan kay Jesus sa mga, nakita niya ang mga tao at siya'y nahamahal. Sabi na, para silang mga tupa na walang pastor. At siguro, alam ni Jesus na sa kasin ng mga tao, wala hindi siguro kumakayo yung mga ito. Kaya tinanong niyo yung mga lugar, saan tayo makakuha ng mapapakay sa mga tao ito? Sabi niyo talaga niya, ako, hindi mo kang hindi sasagat kung 2 araw na sahod para maipabili ng pagkain para sa mga tao yan. At kahit palang tika-kunti ay makakain sila. Pero meron isang bata na mayroong pirasong tinapay at dalawang isa. At sinabi ito, nakalagay ni Jesus. Pero, mismo yung alagay, sabi, sana, ano na marami din yan, 5 pirasong tinapay at dalawang isa. Pero, sabi ni Jesus, sige, pag-uwi mo yung mga tao sa lupa. Ako lang bahala. Sa pamamagitan ng 5 pirasong tinapay at 2 isda ay naganap ang himala ng pagpaparami ng tinapay at isda. At nakain ang napakaraming tao. Yung bilang na sinasabi ng 5,000, yun ay bilang lang ng mga kalalakihan. Hindi pa kasama doon yung mga kababaihan at mga bata. Kaya tinataya na kung pagsasabay ng 5,000 lalaki at yung mga bata at kababaihan, yung bilang ay aabot sa 2,000 tao. Ganun karami. So, nabusog ang mga tao at meron pang umamis. Nakaipon sila ng 12 bakol ng tinapay. Dahil dito, nagkaroon ng ideya yung mga tao. Ibang klase ng tao ito. Halika kayo. Kunin natin siya at gawin natin ating hari na magbibigay sa atin ng pagkain. Nararamdaman ni Jesus yung gusto gawin ng mga tao sa kanya. Kaya dahil natin siya tumabilis kasama ang kanyang mga. At bumulang muli siya sa pagkakatawin sa lawang ng Galilea o Tiberias. Pero, sunod pa rin ang mga tao. Kaya, nung harapin ni Jesus ng mga tao na nagsusunod sa kanya, direktin na sila sa kanya, sinasabi siya, hinahanap niyo ako, hindi dahil sa nakakita ko yung tanda, kundi dahil sa umaking at nabusog. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng freeloader? Ano yung kasi natin? Pag sinabi ito ay freeloader, may hindi kumain ng libre. So, ganun din yung mga tao. Gusto nila makakain ng libre, hindi sila magkatrabaho. Dahil nga, with Jesus, isang kingdom na. Meron sila makakain. Ang naging
tingin na kayo sa isang automatic food dispenser. Ngayon, yung sinasabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ako, hindi dahil sa nakakita kayo ng tanda, kundi dahil umakin ang puso. Ano ba yung tanda? Sa Biblia, yung himala ay tanda. So, may mga pagkakataon na yung himala ay tinatawag na himala, kundi tanda. Ang isang tanda ay nagtuturo o nagpapahiwati ng isang bagay. Halimbawa, yung mga traffic signs, mga signs na nakikita natin sa kalsada. Pagka nakakita yung tayong araw, nagtuturo ito sa atin ng direksyon. So, ikinuturo sa atin yung tinuturo mo. So, ganun din ang himala. Ang himala ay indicative of who Jesus is. Pero hindi ito na-gets ng mga kasi ang tingin nga rin ng case ay parang isang automatic dispenser. Kaya sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, inaharap ako hindi dahil sa nakakita kayo ng tanda, kundi dahil sa kayo umami ng puso. Gusto nyo na tuloy-tuloy kayo umami. Pero sabi ni Jesus, gumawa kayo hindi para sa pagkain na sisira, kundi sa pagkain hindi nasisira. Tayo mga tao, meron dalawang tulinan hunger. Physical hunger at spiritual hunger. Pero mas kadalasan, mas binibigyan natin ng atensyon yung physical hunger natin. Kumakain tayo para tayo maging patuloy na buhay. Pero, hindi lang ang kinakain natin magbibigay sa atin ng buhay. Okay, kumakain tayo para lumawi ang buhay. Hindi natin iniisip na mabubuhay tayo forever. Kasi hindi naman forever yung buhay natin sa mundo ito. We are just passing through. Sandali lang yung pamamalagi natin sa mundo ito. When death comes to us, it comes inevitably. There are some people, there are people who never grow old. Why? Because they die young. Hindi sila tumanda kahit maaga sila mamatay. They die young. Bakit? Kasi pinagusto nila yung katawan nila, kuyan ng kuyan, inom ng inom, huwag yung pinatali. May mga pagkain na saling na bahala yung buhay natin, i-ex yung buhay natin. Halimbawa, yung mga matataba, mantika, lechon. Meron sa YouTube, hindi kita. Pero, ilalog na, hindi man dito. Tinikit ka, papunta sa buhay. So, we live in order to live. At yun yung purpose ng
pagkain. Food is meant to sustain life, but it can work the other way around. Noong tayo nasa elementary, tinuro tayo na iba't-ibang food groups. Ano ba yung food groups? Yung raw food, raw food, at raw foods. Ano yung raw food? Yung nagiging sa ating energy para makapag-trabaho tayo, mabuti. Ano yung sample ng raw food? Money. Kailangan natin, tayo makikita na wala sa natin. Pero, sobra, hindi meron na. Yung raw food, yung nagpapalaki. Lalo sa mga bata. Raw food, gatas. Yung raw food, yung sa Tagalog yung nagpapaliwanag, nagbibigay sa atin ng ulo, nagpapakinis ng pala, nagpapalinaw ng mata, tulad ng alabasa. Pero siguro kasama sa raw food, yung pagkain nagpapaganda at nagpapapogi. Sino gusto niyo kumanta at pumogi sa inyo? Alam ko niyo pagkain nagpapapogi at nagpapaganda. One example daw ay yung bell pepper. Bell pepper. May green at red. Pero hindi yellow. Basta bell pepper. Nagpapaganda daw yun. Subukan niyo. Basta kayo ng bell pepper sa tayo. Pagkatay sa akin sa salad. Sa green salad. So, grow, and grow food. Ayun daw yung kung paano daw na pagkain at pagkain kulay. Kulay talaga. Yung mga meats, pwede in moderation. Sabi ko sa kakaitulay ng meat ng baka, bago, tato, kasi nakilang ng ako ng posporo. Yung mali ng posporo, hindi iba lang posporo. Ganun lang daw kalaki-lapat yung kinakain natin. Gumawa tayo, hindi lang para sa pagkain na sisira, kundi gumawa tayo para sa pagkain hindi na sisira at bibigay sa atin may so, sabi ng mga tao, bigyan po kami ng ganong pagkain. At dito na sinunod ni Jesus yung kanyang diskurso tungkol sa tinatay ng buhay. Sabi na, ako ang pagkain ng bibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom at ang nananalig sa akin ay hindi na magugutom kailan. Anong uri ng tinatay si Jesus? Para sa atin, ang tinatay ng buhay ay ang banal na Eucharistia. Tuwing linggo, ito yung ipinagpilihan natin ang pagbibigay sa atin ng tinapay ng buhay. Una niya yung binigay noong huling ng bulan sa piling ng kanyang pamamagitan. At ito yung naging nabili niya. Gawin niyo ito bilang pagkalala sa akin. Nitong nakaraang buwan o linggo, idinaos sa Indianapolis, USA, ang isang Eucharistic Congress. At nagbigay ng iba't ibang testimony ang iba't ibang tao. At isa sa mga
nagbigay ng testimony ay isang astronaut. Ang pangalan niya ay Mike Hopkins. Si Mike Hopkins ay isang dating protestante. Pero when he decided to marry a Catholic woman, he decided na yung kanilang magiging anak ay i-raise nila bilang mga Katoliko. Nagpabinyag siya after a period of discernment. He became a full-fledged Catholic. Eh, sa tuwing siya ay mapupunta sa space bilang astronaut, sabi niya, lagi siya may bagong Oscar. Dahil sabi niya, tuwing siya'y mapanood sa space, doon niya naman na kasama niya ang Diyos at malapit sa kanya ng Diyos. Sabi ba niya, no matter what happens, alam niya that God is with him. That's a very moving testimony about the university. Isa siya halimbawa ng isang Katoliko, siniseryoso yung kanyang pananampalataya tungkol sa Eucharistia. Sana ganun din tayo. Katulad ni Mike Hopkins ay parang naman natin na ano man ang mangyari sa atin, God is with us. God is with us. Naalala niyo yung kanta na siniguro awitin sa ito. Yung May the Lord rise to meet you. Sa isang linya, namin na dito sinasabi, for every day there is a season, a time for laughter, time for wisdom. In all things, God is near, always guiding your way. Sa totoo yun, God is with us in everything that happens. In laughter and in peace. If our faith is real, we will feel God being with us. In the name of birthday.
Sa Legion of... Ay, FCR pa. Kasi wala ako mabiling ano. ano, matatapos na kasi ako na. Ganda ng ako, nasa gitna ng payong. Aw, aw. Hi, doggy. Ay, ang cute. Ang cute ng aso. Okay. O, diba? Huwag daw mag-alala. Huwag kang mabahala sa pagkain. Kasi God provides. Noong unang panahon, dahil umulan ng mana, mabahala. Ng problema sila, nagreklamo. Pero binigyan sila ng pagkain. Tinapay sa araw at quail sa gabi. Pugo sa gabi. Tapos, yun din. Kailangan magtrabaho. Sabi ni Diyos, trabahuhin ninyo para magkaroon kayo ng tinapay na hindi ka na magugutom. Pag kinain mo yun, mabubuhay ka ng walang hanggan. At ang ganda ng ang ganda nung testimony ng astronaut. 'Di ba? Sana yun na pagkain natin. Sa ating mga Katoliko, yung pagkain yung Eucharist. Yung every Sunday man lang makakain yung Espiritu natin. Yung pananalig ng mga Kristyanong Katoliko na ang Ostia, once consecrated, yan na yung katawan at dugo ng ating Panginoon si Kristo. Na siya mismo ang nagsabi na siya ang buhay. Siya ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang kumakain nito ay hindi na magugutom at hindi na rin mauuhaw. That pertains to the Spirit. Tapos, yun nga, ginawa yun noon. Every time ginagawa pag-alala sa kanya sa kada celebration ng misa, kada pag-consecrate ng misa, siya ay nagiging yung everything ay nasa Ostia na konsagrada na after noon i-consecrate. Okay, so live your faith. Kung Katoliko ka, magsimba ka at magkomunyon ka. Do the sacraments. Yun ang sinasabi. Gawin. We just have to, hindi tayo tinuturuan para maging tamad. Tinuturuan tayo para magtrabaho. Kaya nung tumakbo nga sa kanya, gusto na siyang gawing hari dahil pinakakain sila. Ba? Hindi tinuruan ni Lord Jesus na maging tamad yung tao kasi magtrabahuhan mo. So, yun. According tungkol doon sa na-discuss dati, ang pagnanampalataya na walang gawa ay wala, no? So, show your faith by the works that you do, through deeds. Ano nga ba yun? Yung sinasabi ko kanina. Ayan, yung sabi ni Father. Yung physical, kailangan natin yung physical food for our physical body, for the body. Physical na pagkain para sa physical na katawan. At pagkain din para sa ating spiritual food. So, yung kinakain natin sa araw-araw at kinakain natin sa bawat tanggap natin ng Ostia at yung salita ng Diyos. Yan. Pray to the home.
So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.